Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang buhay at kontribusyon ng isang kilalang Filipino na si Epifanio de los Santos na mas kilala bilang Don Panyong. Siya ang taong pinagmulan ng pangalan ng sikat na EDSA. Alamin natin yan dito sa Pinoy Wisdom. Si Epifanio de los Santos ay ipinanganak noong April 7, 1871 sa Malabon, Manila. Bata pa lamang ay ipinakita na niya ang kanyang talino. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila bilang summa cum laude at nakapagtapos din ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas kung saan siya ay nanguna sa bar exams noong 1898. Si Epifanio ay isa sa mga unang Filipino na naging miyembro ng Spanish Royal Academy of Language, Literature at History sa Madrid. Ang kanyang mga sinulat ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa kanyang mga kontribusyon sa literatura, nagsilbi rin siya sa pamahalaan. Noong 1900, siya ay hinirang bilang District Attorney ng San Isidro, Nueva Ecija. Noong 1925, itinalaga siya ni Governor General Leonard Wood bilang direktor ng Philippine Library and Museum na ngayon ay kilala bilang National Museum ng Pilipinas. Si Epifanio de los Santos ay naglakbay sa Europa, Asya at Amerika upang maghanap ng mga bihirang dokumento tungkol sa Pilipinas. Nakalikom siya ng halos 200 paintings at sculptures mula sa mga kilalang artists tulad ni Juan Luna at Fernando Amorsolo. Ang kanyang koleksyon ay kinikilala ng mga banyagang scholar bilang isa sa pinakamahalaga sa buong mundo. Bakit nga ba EDSA ang pangalan ng pangunahing lansangan sa Metro Manila? Noong 1959, sa pamamagitan ng Republic Act No. 2140, pinalitan ang pangalan ng Highway 54 upang kilalanin ang kontribusyon ni Epifanio de los Santos sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang pagpapalit ng pangalan ay sinuportahan ng mga pangunahing organisasyong pangkasaysayan at mga kilalang personalidad gaya nina Eulogio Rodriguez Sr. at Juan Sumulong. Si Epifanio de los Santos ay pumanaw noong April 18, 1928, habang nasa kanyang opisina. Ang kanyang mga naiambag sa kasaysayan, kultura, at agham ng Pilipinas ay patuloy na kinikilala at pinahahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Ano ang inyong masasabi tungkol kay Epifanio de los Santos at ang kanyang mga naging kontribusyon sa ating bansa? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga kilalang personalidad sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.